Pinakamainit na balita ngayong Sabado. Kahapon lang yung video nila, no? Yung van nila, no? Na isang robbery hold-up Yan, group, hanggang sugatan na makasalupa Yun. ang mga polis sa NLEX. Grupo, sangkot umano sa Ayun, panloloob nasa kahapon sa nila, oh. itong establisimento sa iba't ibang rehiyon. Traffic. 15 anyos sa babae sa Quezon City. Kritika matapos saksakin ng 26 anyos sa dating kinakasama. Biktima, nabuntis ng suspect noong 13 anyos pa lang. Yung ano yung Lindol? Lakas. Ilang probinsya sa Mindanao na di pa lubusang bumabangon sa mapapinsang lindol ng June 8. Muling lilipon Lakas. kagabi. Ilang komunidad sa Negros Oriental, pineperwisyo ng sangkaputa na langaw. Uy! Mga Atlas moth na isa sa pinakamalaking moth sa daigdig. Namataan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kuya Kim, ano na? At Jeneline Mercado, may bagong business venture pero busy pa rin sa show business. Magandang hapon po. Maaksyon ang pagtugis at Kasha. pag-aresto sa tatlong suspect na bahagi umano ng malaking grupo ng robbery hold-up sa Luzon. Sugatan sila ng makipagparilan sa mga Ayun, pulis sa nabalinan pulpo sila, ng ano? North Luzon Expressway. Panoorin ang mga nahulikang natagpo sa pagtutok ni Jamie Santos. Ayan Dinig na. ang sunod-sunod na putok ng baril Kahapon. sa ng isang netizen sa No. Luzon Toll Plaza ng North Luzon Expressway mag-aalas 6 ng hapon kahapon. Makikita rin ang mga uniformadong lalaki. Hagip din sa dashcam Tatakas ng sa isang van nila. motorista ang pagsulpot ng mga taga-SWAT na nakikipagbarilan sa kanilang target. Yung CCTV, 2 AM, madaling araw. Ninakaw sa talak. Ang grabe. Nakaw nila. Laki. Matapos ang ilang minutong enkwentro, na-corner ng pulisya. Nagnakaw doon sa ang talak mga sa CCTV. At tag ito ng mga tama ng bala. Sugatan ng tatlong Dahil suspect man, na grabe nakasakuha ikaw. ng mga taga-police regional office 3. Basag. Dalawa sa mga suspect ang nakapiit na sa Basag Bukawi yung Police van Station nila, yun. habang nasa ospital pa ang isa. Sinusubukan pa namin silang makunan ng pahayag. Ayon sa pulisya, sangkot ang mga suspect sa mga Hello. serye ng pagnanakaw sa ilang mini-mart sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Batangas. Ah, dami. Sila ang hinihinalang nanloob sa mini-mart Ayun, sa CCTV, Victoria oh. na Van nila, oh. nitong madaling araw ng June Lugar 24. mula Pumarada Batangas, sa tapat ito ang van dula ng mga Pampanga, magnanakaw. Bulacan at Binibuksan Pangasinan. ang roll-up door sa pinunterya at electric box para mapatay ang CCTV nito. Nitong June 22 na po Pati sa CCTV ang laaw electric nila, box sa oh. Magalang, Pampanga, kung Ah, saan dami. isang convenience store ang nilooban at natangayan ng 700,000 pesos na kita. Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga Ayun, tawag. no? At Alam. nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Armado to at sila ay bumibiktima at lumalakad na walang mga armas. At siyempre na-alerto sila dahil Kahapon nila, oh. ang ating kapulisan ay Van nila, oh. na sa lahat ng CCTV. existing mga index. Atras sila. At ito nga natin naabutan dito sa lugar na ito. Na-recover sa mga suspect ang Hello. isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol, pati 3 granada, isang flashbang, 7 sachet ng hinihinalang shabu at 6 na pakete. Nakuha na ng si Soli na po. marijuana. Ayon sa Bulacan Police, mula sa malaking grupo ng robbery hold-up sa Calabarzon at Central Luzon ang mga suspect at nagkahasik din sa NCR Nahuli na at sila. ilang bahagi ng Region 1. Mayroon din silang ninangawan sa parte ng Region 1 at dito po sa NCR po, paglipat-lipat po sila. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat at kung sangkot din sa iba pang pagnanakaw sa ibang bahagi ng bansa. Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Kritikal ang kondisyon ng isang babaeng 15 anyos matapos pagsasaksakin ng dati umano niyang kinakasama. Ang 26 anyos na suspect, nagbuntis umano ang biktima noong 13 anyos pa lang siya. Nakatutok si Gabriel Gonzalez.
Pasado alas 8 ng gabi noong Huwebes, naglalakad ang 15 anyos na babaeng ito. Boyfriend kasama sila, ang isang naglalakad. lalaki sa AFP Road, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nang biglang sumulpot ang isang lalaking may hawak na kutsilyo at inatake ang babae. Nakatakbo pa ang babae palayo, pero sinundan siya ng lalaki. Narinig ang mga sigaw sa di kalayuan. Yun, Sakto CCTV. namang dumaan ang mobil ng Barangay Holy Spirit at agad nirespondehan ng kaguluhan. Hala. Maya-maya pa, inaakay na ang babae papunta sa Barangay Mobil. Ang menor de edad na babae, inundayan ng saksak Hala. ng lalaking dati niya palang Babae, ditay na ayos. Sa investigasyon ng pulisya, Nakasama, dati pinagwalay 26 ng na magulang ayos ng nila biktima sa ang akin. dalawa dahil menor de edad pa ang babae. Minasama umano ito ng sospek na 26 anyos, kaya humantong sa pananaksak. Dahil hindi kasi na nagsasama, parang gusto makipagbiligan ng lalaki sa kanya, ayaw na rin ng babae. Pinuntahan siya ng lalaki, ng ex-living partner niya. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa Ang dami. ng suspect. Nasa ICU pa ang biktima dahil sa mga saksak sa muka at balikat. Hala. Sa follow-up operation, natunto ng sospek Yan, nahuli na sila. sa labas ng bahay sa matandang balara. Ayon sa sospek, matinding selos ang mitya ng krimen, pero hindi ang kanyang ex-living partner ang kanyang target, kundi ang lalaking kasama nito noong gabing mangyari ang insidente. Siguro di ko na na-control sarili ko sir dun. Di ko na alam na nagsaksak ko na pala siya. Sorry siya nga ang nagawa ko kasi dala lang talaga ng Nabuntis. selos. Pag-iimo to. Desidido ang nanay ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Reklamo. Critical pa po yung anak ko. Kailangan po makulong siya talaga. Galit rin siya sa sospek dahil nabuntis niya ito noong 13 anyos pa lang ang biktima. Yung anak ko po, 13 years old pa lang po yan. Pinangay niya po yan, dinala po ng Samar. 3 beses po yan nangyari. Anong nabuntis eh, napasubo na po ako. Kumbaga pinanindigan ko na po. Pero ayaw po na magulang eh. Nakakulong na sa QCPD Station 14 ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Statutory 2004 rape and Act, frustrated 264. homicide. Gabriel Gonzalez, nakatutok 24 oras. Matapos ang big-time rollback nitong Martes, taas presyo na naman ang sasalubong sa mga motorista sa Grabe. susunod na linggo. Ayon sa isang source sa oil industry, papalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa gasolina. Piso naman sa kada litro ng diesel. Nauna lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na hindi consistent o pabago-bago rin ang presyohan ng crudo sa world market ngayong linggo. Tila hindi na pahinga sa malalakas sa pagyanig ang Mindanao ngayong buwan. Kagabi po, magnitude 6.5 na lindol ang gumimbal sa mga residenteng hindi pa rin nakakabangon sa matinding lindol noong June 8. Mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Ivan, hindi pa man lubusang nakakabangon ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Muli na naman silang niyanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. Nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol kagabi. Lakos ng lindol sa Mindanao, General Santos City. Na lumabas na sa Yan, no? kanilang bahay sa Fatima Uhaw, General Santos City. Lulubasan sila. Sa labas ng bahay habang inuuga ng lindol. Wala namang nasaktan sa kanila. Ligtas tayo yan. Ang bata namang ito, Kung ano cellphone nila. ang nakababatang kapatid sa lumabas ng bahay kasama ng 2 pa niyang kapatid. Sa Glan, Sarangani Province, mabilis na Sagarani pala. mula sa pagkakahiga ang babae niyan at napatakbo palabas ng bahay. Lakos. Pati sa mall. Alas 7:34 kagabi, Saka- tumama ang magnitude Sa- 6.5 na lindol na ang epicenter ay sa 70 kilometers southwest ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Sa Bukod fast sa food. General Santos City, naramdaman ang pagyanig sa
sa ibang bahagi ng Sarangani Province, maging sa Davao City. Ang dami. Sa tindahan. South Cotabato at Davao Occidental. Relax lang! Alam mo, Karaton! Pinakwita na po! Apektado rin ang Sultan Kudarat, Madami. Davao del Sur, Zamboanga Kagabi. City, Basilan, Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Sulu. Danao del Norte, Sulu at Bukidnon. Ayon sa Sarangani MDRRMO, walang naiulat na sugatan. Gayunman, may isinugod sa ospital dahil sa panic attack. Panic kasi. Marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers sa Sarangani Province, Davao Occidental at General Santos City. Ang ilan ay nakikituloy muna sa mga kamag-anak. Andyan pa rin yung takot dahil sa nararamdamang aftershocks. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa inyo. Ingat, daghang salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nailibing na po sa Nigeria ang Ateneo student athlete na si Divine Adili. Inilatag po ang mga labi ni Adili sa kanyang hometown. Si Adili at ang kanyang teammate na si Rene Baterbonia ay parehong nalinod sa gitna ng kanilang clinic sa Dipacunao, Aurora noong June 8. Itong Miyerkules ay nailibing na rin si Baterbonia sa Agusan del Sur. Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang coaching staff ng Ateneo Blue Eagles, kabilang si resigned head coach Tab Baldwin. Kaugnay naman sa tragedya sa napit ni Baterbonia at Adili, pati na sa school shooting sa Tacloban, inatasan na ni Pangulong Marcos sa mga ahensya sa mga sektor School na safe. edukasyon at kalusugan, pati na ng mga LGU at pulisya na palakasin ang mga hakbang para sa Paalala po, kaligtasan ng mga may mag-aaral, skirty yan lalo na para sa school simulang Monday. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Susuro! Dalawang motorsiklo nagsalpukan, mga riders sugatan. Tingnan mo, hindi na sa uwi. Grade 8 student sa Cavite sinaksak sa tiyan Hala. ng kapwa estudyante. At mga mariposang singlapad ng palad, bakit naglipa na? Tutok lang dito sa 24 oras 5:43. weekend. Pauwi na ng trabaho ang isang rider na mapansin na nasa linya niya ang isang nag-counterflow na motorsiklo sa Nagcarlan, Laguna. Sumenyas siya sa kasalubong na rider pero nagpang-abot pa rin sila at nagsalpukan. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang dalawang rider. Dinalang Nahabol sila. Kausap na tungkol Hello. sa gastusin sa pagpapagamot. Bagong lindol noong June 8 sa Mindanao, may na-detect na kumpol ng maliliit na lindol o earthquake swarm sa Cotabato Trench. At kamakailan, meron din mga earthquake swarm sa West Philippine Sea, malapit sa Pangasinan. Ang paliwanag dyan ng PMOG sa pagtutok ni JP Soriano. Bago ang magnitude 7.8 na lindol na tumama Si sa Ron Sarangani, Topit Live. kalapit na probinsya sa Mindanao, naitala ang Grabe. napakaraming mahihinang Ang lindol lakas. o earthquake swarm sa Cotabato Trench. Nasa Cotabato Trench din ang epicenter ng lindol noong June 8, bagamat malayo ito sa pinagmulan ng naobserbahang earthquake swarm. Ang earthquake swarm ay sunod-sunod na pagyanig na walang malinaw na mensya o pangunahing lindol. Maliliit na lindol na mga moderate size earthquakes. Around magnitude 5, 4, tapos madalas siya sa isang araw, marami sa isang araw. Nagtatagal siya ng mga araw, linggo, minsan tumatagal pa ng isang taon. Yung earthquake swarm, hindi yun direct ang nag-trigger ng magnitude 7.8 event. So mas tamang sabihin natin na pareho silang bahagi ng tectonic activity ng Cotabato Trench. Sa Luzon, may naitala ring earthquake swarm sa West Philippine Sea, malapit lang sa Pangasinan.
Sa tala ng PHIVOLCS mula May 26 hanggang sa mga unang linggo ng Hunyo, nasa 152 ang naitala sa Manila Trench at umabot na sa 287 as of June 26 ang Manila Trench. Sakaling magdulot ng malakas na lindol ay makakaapekto sa maraming probinsya sa norte. Maaari ring maramdaman ang pagyanig sa Metro Manila. Itong Manila Trench, may potential yan na above magnitude 8. No? Ang senaryo dyan, pwedeng mawawala lang yan, walang mangyayari. Pwedeng may malaki. So, hindi natin masasabi talaga. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, An earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquakes. So mainly earthquake swarms gradually decrease and eventually they stop without producing a large earthquake. sabi ng PHIVOLCS, maaaring makatulong ang earthquake swarm na mapigilan ang isang mas malakas na lindol. Slowly releasing energy instead of yung one big event na naipon lahat ng energy, ito slowly releasing energy. Walang katiyakan kung kailan tatama ang lindol, kaya ang mahalaga ayon sa PHIVOLCS. Ang sigurado niyan, kailangan maging ready yung mga tao. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isang low-pressure area ang binabantay na pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 965 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, Kanina, habagat ha? itong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Southwest monsoon o habagat naman ang naka-aapekto sa Luzon at Visayas. Kanina, no? Localized thunderstorms naman ang nararanasan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Ilocos Norte, Cagayan, Kalinga, Camarines Norte at Palawan. May chance rin ng light to heavy rains sa buong Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Asahan naman ang light to moderate rains sa Metro Manila. Ilang sunog ang naitala sa Magdamag, 30 nasaktan na matupok ang isang bahay sa Malabon. Sa Maynila, nagkasunog sa isang mall sa Binondo. Nakatutok si Jomer Presto. Magdamag, sunog? Bahagi ng mall na ito sa Binondo, Sa Manila. alas 10 kagabi. Grabe. So, ito. Sunog na sumiklab sa ikalawang palapag Eh, ng natin. doon sa ano, Napasugod ang mga stall owners at mga tindera sa establishmento. Hindi na sila pinayagang makalapit at kinordonan na rin ang paligid ng mall. Pagkapasok ko lang sa bahay, ayun po, tumawag na po yung amo ko na nasunog. May sunog daw po sa likod ng pwesto namin. Kaya napabilis po ako ng takbo dito. Hindi namin alam kung kailan kami makakapasok nito ulit. Dahil sa kapal ng usok, hindi makapasok ang mga bumbero na walang breathing apparatus. Kinailangan din basagin ang mga salamin at gumamit din sila ng mga ventilators para mas mabilis na lumabas ang usok. Tumagal na ng halos 4 na oras, ganito pa rin kakapal ang usok na bumalot na sa Soler Street at kumalat na rin sa iba pang bahagi ng gusali. Kailangan mo muna ma-eject yung usok para magkaroon tayo ng clear. Pero ginamitan po natin ng thermal para makita natin kung nasa apoy yung apoy para doon tayo po-focus. Tumagal ng halos 5 oras bago tuluyan na apula 1 minuto bago mag-alas 3 ng madaling araw. Walang napaulat na nasugatan o namatay sa sunog. Pansamantalang isasara ang bahagi ng mall na naapektuhan ng sunog. Patuloy pa na inaalam ng mga otoridad kung ilang stall ang nasunog at kung magkano halaga ng mga napinsalang ari-arian kasunod ng nangyari. Sa Malabon, 3 ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Burgos Street, Barangay Concepcion. Ayon sa BFP Malabon, natrap ang 17 anyos na babae sa second floor kaya tumalon na lang siya para makaalis. Sinalo siya ng kanyang tiyahin na siyang may-ari ng bahay pero kapwa sila bumagsak. Nagasgasan naman ang 13 anyos na babae anak ng may-ari ng bahay. Dinala na sa ospital ang 17 anyos na biktima habang nilapatan ng paunang lunas sa kanyang tiyahin at kanyang anak. Mag-alas 3 ng madaling araw nang itaas sa unang alarmang sunog na tumagal ng kalahating oras bago naapula. Sa ngayon po sir, anti-investigation, pero ang hinala po ng mga nakatira po dito dahil sa kalumaan na rin po ng bahay, doon po sa mga electrical wiring po. Patuloy na inaalam kung magkano ang halaga ng napinsalang ari-arian kasunod ng nangyaring sunog. Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tuwing may tinderong sisigaw ng taho, abay meron ding excited na 4-legged na suki.
Yan ang husky na si Gangan na naging bahagi na raw ng morning routine at diet ang taho. Marinig lang ni Gangan ang taho ay inaabangan niya si Kuyang magtataho. At dahil naging suki na si Gangan ay laging may pasobra sa kanyang order. Bahala kay aso. Per parent ng husky, Day Tofu. Bahala kay aso. Arribal ang taho ni Gangan. Susunod, pinakamataas na gusali sa Beijing, China. Sinalpok ng maliit na aeroplano. Small plane crash. At pasintabi po, Madami. sangkaterbang Nangaw na to, dami. sa Negros Oriental. Saan galing ang mga yan? Walang pati ng pagtuto sa 24 Oras Weekend. Nagbagsakan ng mga debris mula sa Ayun. skyscraper na yan sa Beijing, China matapos sumulpok dito isang light aircraft. Ha? Basag ang glass panels. Yung basag. Pinakamataas yan sa Beijing at headquarters sa isang state-owned conglomerate. Gusali. Pinaalam pa ng otoridad kung sinadya o aksidente ang pagbangga ng eroplano sa gusali. Dinoto lang ang sakay ng eroplano at wala pang impormasyon kung nasaan siya. Lumalabas sa flight tracking data na lumihis ang eroplano sa flight path nito mula nang lumipad 30 minuto bago ang aksidente. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, pineste ng mga langaw ang ilang komunidad sa Negros Oriental. Nasisisi ang isang poultry farm na hindi raw maayos ang pagtapon sa dumi ng mga manok. Nakatutok si Jonathan Andag. Dami na no? Hindi lang sa pagkain kasama ng mga residente ang sangkatutak na langaw. Maging sa pagtulog, kapit na kapit ang mga ito. Ang dami na nagnangaw na to. Ang merwisyo sa mga taga-barangay magsusunog sa Pamplona, Negros Oriental. Sabi ng barangay health worker, dahil sa mga langaw, nagkakasakit na ang ilang bata sa kanilang lugar. Bukod sa barangay magsusunog, apektado rin ito ang isang sitio sa barangay Enrique Villanueva sa bayan ng Sibulan. Sinisisi sa pamemeste ng mga langaw ang manukan sa barangay magsusunog. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre pa lang inireklamo na ang manukan dahil sa hindi umano maayos na pagtapon sa mga dumi ng mga manok. Ito anya ang pinagmula ng masangsang na amoy at pamemeste ng langaw. Kinumpirma rin yan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Pamplona. Pinuntahan ng GMA News ang poultry farm. Pero ayon sa humarap na guard, walang otorisadong magbigay sa kanila ng reaksyon. Sinabi ng guard na nag-inspeksyon na roon ng mga otoridad. Kinumpirma rin ng chairman na nag-ocular inspection na sila sa poultry farm kasama ang Pamplona LGU at namigay ng ayudang kemikal ang lokal na pamahalaan. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mahigit 20 establishmento na pala sa iba't ibang rehiyon sa Luzon ang nilooban ng grupong kinabibilangan umano ng 3 nakasagupan ng mga pulis sa NLEX. Ang kanilang modo sa pagtuto ni John Consulta. Dalawa sila. Ang mga nakaenkwentro ng Digital Special Operations Group ng Police Regional Operation. sa Bukawi Toll Plaza ng NLEX, lumalabas sa sangkotin sa panloloob sa mahigit 20 establishmento sa iba't ibang rehiyon. Nitong June 13, umatake rin ang grupo sa Tanawan, Batangas kung saan pinaklas nila ang cash Ang dami. machine, tinangay ang pera, saka tinapon sa tabing kalsada. Sa Puso Ruby, Pangasinan, matapos tutukan ng baril, ay ikinapos ang mga inabutang tauhan at customer bago tinangay ang 300,000 piso sa Magalang, Pampanga. Madami. Vanilla kanina. Dispensing machine din. Papasok na to sila. Kada 14 at 29 ng bawat buwan o isang araw bago sweldo, umaatake ang grupo sa mga establishmento para matiyak na puno ng pera ang mga cash dispensing machines na kanilang punteriya. Malawak ang area of operation nila. 4A, CR, Region 3. Marami silang planga, papalit-palit. More than 10 plates na ginagamit. So, talagang organized itong grupo na to. Wala pang pahayag ang tatlong suspect. John Consulta, nakatutok, 24 Nakawalan na sila. Kung noong isang taon naglipa na ang mga ganting tropical swallowtail mo, may mga bagong mariposang namataan ngayon.
Kilalanin natin ang mga atlas mo. Kuya Kid, halina. Dito. Tila naging parang ngayon sa social media ang naglalaki ang mga moth o mariposa. Ang mga pakpak ng isang itong singlatag ng palad. Ang mariposa na mata ni Aileen sa kanilang bayan sa Carmen, Davao del Slepes ko. Norte. Nagising po yung dalawang anak ko. Paglabas nila, nakita po nila isa Slepes sa ko. gilid ng bahay Mami. namin. Marami po siyang color. Kasi laki po ng isang palad yung pakpak po niya. Yan kanina yung van ng matras. Nakita namin yung Tapos, daming lugoy yung balihin. Ayos to yun. May nangyari. Ang mata ni Aileen sa kanilang bakuran. Isang Kuhoy. atlas o atlas moth. Tapos kasi. Sila sa Nakulo na. ng mga Lepidoptera. So magkakasama yan, butterfly, moth, and itong mga Saturniid or mga Atacus moth, ang characteristic nila, yung mga markings nila sa kanilang pakpak. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa kanilang mga pakpak ang hugis na disenyo sa dulo nito na kahawig ng ulo ng ahas. Ginagamit nila ito para takutin ng mga predators. Ang Atacus atlas o atlas moth ang isa sa pinakamalaking moth sa mundo. Ang mga pakpak nito maaaring umabot sa 25 hanggang 30 centimeters ang lapad. Halos kasing laki ng isang maliit na ibon. Their given size, that's equivalent to stored energy. May super sensitive na antena ang mga lalaking atlas moth. Ginagamit nila ito upang maamoy ang pheromones ng babaeng moth mula sa malayong distansya. Alam niyo ba na ang matatandang atlas moth hindi na kumakain? Kapag naging ganap na moth na kasi sila, wala silang maayos na bibig para kumain. Nabubuhay sila gamit ang energy ng ipod nung sila ay higad pa lamang. Yung mga adult na Atacus moth, ang buhay nun 1 to 2 weeks lang kasi nga hindi sila kumakain. Ang main purpose lang nila is to find a partner, pag-mate, and then breed. Later on, mamatay na rin sila. Pero bakit nga ba nag-iba na ngayon ng mga mariposa sa Pilipinas? Yung kanilang life cycle from egg, papuntang larva, pupa, then adult, usually it will take 3 to 3.5 months. Na usually, nagpo-coincide sa changes ng panahon sa Philippines. We are a tropical country, hindi tayo 4 seasons. Meron lang tayong dry and wet. Pero every time na nag-change from dry to wet or wet to dry, nag-spike yung sightings nila kasi yung changes ng weather, yung panahon na yun, tumasakto yung paglabas ng mga adult. Laging tandaan, ang bawat mariposa yung lilipad, paalala ng bawat nilalang gaano man kaliit o kalaki. May mahalagang papel sa kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Up next, anak ni Dennis Trillo na si Calix Ho nagsalita na matapos masangkot sa aksidente. Oh no. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras weekend. May insidente na naman ang paranaksak sa Cavite. Nangyari po yan sa labas ng paaralan kung saan 17 anyos ang biktima at 15 anyos ang nanaksak. Nakatutok si Juan Aquino. Sa 7 balita. Galing. Nakuha sa TV ako. Baka maka-video kanino. Estudyante sa Silang Cavite. Base sa police report na nakuha ng GMA News, nagkainitan ang 2 menor de edad hanggang sa nagpakawala ang biktima ng magkakasunod na suntok sa suspect. Bilang ganti, kumunot ang suspect ng patalim na siyang ginamit panaksak sa biktima. Yung suspect po is naglalakad lang. Tapos yung biktima po is sinuntok niya yung suspect. Nagsuntok na po, tapos yung suspect po bumante. Yung bola ay may hawak ng patalim. Yun po yung nangyari. Kasi yun, biglang tumapoy yung suspect. Sinubukan anya nilang awatin ang dalawa pero Hindi po agad kami nakalapit eh. Kasi ang bilis nga po na pangyayari. Pag-sakta, sabay takbo na. Ayon sa mga otoridad at nakasaksi, dito sa bahagi ito ng Timon Toya State na ganap ang pag-aaway ng 2 estudyante na nauwi sa pananaksak. Ito ay di nalayuan sa kanilang paaralan at tapat lamang nitong kanilang public market kaya naman may mga pumulong sa bata na madala agad sa ospital. nakalabas na sa ospital ngayong araw ang biktima. Kwento niya, nakaalitan niya ang kabarkada ng suspect. Ganun po kami yung pinagtatulungan na ano po, parang nakisali lang po siya sa away namin ng tropa niya po. Yung pinagbantaan niya po, nasasaksakin niya po ako. Bago pong pangyayari na to, nagsabi na po siya sa akin ng 1 linggo na sasaksakin daw po siya. Ang sabi ko naman, hindi naman siguro yun.
Kasi magkaklase naman sila ng 7. Hindi ko po talaga totohanin po ng batang yun. Grade 7 pa lang daw sila, binubuli na siya ng suspect at mga No. kamarkada nito. Yung time na po yun, pinagtitripan po ako nila. Parang ano po, pag nagtetest po, pinagtatawanan po ako nila. Binibeltokan po ako. Parang happiness nila ako. Nahuli ng mga barangay tanod ang 15 taong gulang na suspect. Sabi niya nabubuli daw siya. Sabi ko nga, ba't di ka nagsumbong sa ina mo? Sinasabi niya raw sa nanay niya. Pero yung tinanong ko naman kagabi yung ina, sabi niya wala raw sinabi yung estudyante. Dahil umano sa pakiusap ng ina ng suspect, hindi na planong maghabla ng ina ng biktima. Naawa naman po ako sa nanay. Naawa din po ako sa anak niya. Nanginginig po siya. Sabi niya, ate, pasensya na po. Sabi ko, wag mo nang uulitin. Sa isang pahayag, nilinaw ng Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na nangyari ang insidente matapos ang klase at sa labas ng eskwelahan. Nasa kustodiya ng DSWD ang estudyanteng suspect habang ipinapatupad ang legal at child protection procedures. Ayon sa paaralan, prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral at mahigpit nilang ipinapatupad ang school safety plan, kabilang ang zero tolerance policy laban sa karahasan, Kustodiya na yan. pamubuli at iba pang makakapagpahamak sa mga estudyante. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang Department of Education. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bukod po sa mga mall at tindahan, may tiping binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga online seller ng mga appliance. Obligado po sila ipakita ang mga palatandaang ligtas at dumaan sa pagsusuri ang mga produkto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasado ang mga produktong sinilip ng Department of Trade and Industry o DTI sa surprise random inspection nito sa isang department store sa Pasig City. Makikita maayos ang kalidad ng mga imported kung saan may legit na ICC sticker. PS marking naman ang makikita sa mga dekalidad na local products. Importante po ito para we can make sure na yung mga appliances na binibili nila are pasado sa standard set by the DTI. Kasi mahirap na po ang mga appliances ngayon. Nakakakos na siya ng sunog, nakakakos rin siya ng aberya. They should also check sa ICC app na yung PS mark ay authentic. Kadalasan, pag namimili tayo ng mga appliances o electrical products, sa presyo tayo tumitingin. Pero payo ng DTI, siguraduhin ang kalidad ng mga produkto. Ang extension cord kagaya nito, merong PS marking na nagpapatunay na pasado ito sa quality standards. Pero hindi lang sa mga ibinebenta sa mga mall at tindahan ang binabantayan. Pati mga ibinebenta online tulad ng mga appliances, dapat may mga palatandaang pasado sa quality standards para hindi masayang ang inyong pagbili tulad ng nangyari kay Leonora. Sabi ko, ano ba yan? Sana bago kayo magbenta, siguraduhin yung buo. Kasi nakakadismaya yan sa mga customer, di ba po? Kasi hindi na siya uulit para bumili. Yun na po. Mahalaga yan, lalo't marami na silang bumibili ng appliance online. Makikita mo naman kung paano siya matibay or, di ba? Kahit sa mga wiring, makikita mo siya. Siguro, pag busy ka, hindi ka makalabas, so pwede ka mag-online. Kaya may hakbang na rin ang DTI para sa online sellers. We have a department order that's requiring po yung mga shopping platforms natin na i-display at yung mga merchants, online merchants natin na i-display yung kanilang lisensya, PS or ICC. Sa tala ng DTI mula 2024 hanggang kasalukuyan, 238 na kumpanya na ang napadala ng notice of violation dahil sa hindi pagtalima sa mandatory standards tulad ng kakulangan ng ICC o PS markings. Para sa mga may reklamo, maaaring tumulog sa DTI Hotline 1 DTI o mag-email sa DTI. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Business plus show business. Magiging busy sa mga yan si Jenilyn Mercado. Ang anak naman nila ni Dennis Trillo na si Calixo nagsalita na matapos masangkot sa aksidente kamakailan. Yan ang aking chika. Full Sakot sa comedian collision. Jenilyn Mercado to show their support sa kanyang bagong business venture. Ang pag-aasikaso niya dyan, dagdag sa pagkakabisihan ni Jen. Marami siyang nakalinyang projects this year. Abangan nila, meron akong guesting sa isang show
Secret. Basta panoorin na lang. And syempre yung album ko, i-release na namin finally. Natapos na namin after 2 years ng pagre-record. Ilo-launch na namin yung album. At hopefully, may pelikula sana this year. Busy naman ngayon ang kanyang mister na si Dennis Trillo sa taping ng Hari ng Tondo, kung saan kasama niya si Ruru Madrid. Nakapag-taping na kami ng mga nakailang taping days na ako na taping. Is it working with Ruru? Always a pleasure working with him kasi talagang napaka-dedicated ng bata na yun, napakabait. Wala akong masabi sa work ethics niya at sa pakikisama niya sa mga tao. Kinumusta ko rin ang anak nilang si Calix na naka-recover na matapos masangkot sa car accident kamakailan. Dahil sa bandang kamay ang naging injury niya, naka-apekto kaya ito sa kanyang sports na fencing. I've been back to training since last week po and I've been feeling Nagsang ko better. sa banggaan. Really much better. I had a cast lang po. Tapos I chose the conservative way na lang po kasi I really didn't want to have surgery on it talaga. Nagka-trauma ka sa driving? Oo naman po. I just became more aware of my surroundings and siguro not trauma pero I learned so much from it. Okay nga, natanggal na yung cast niya and pinatry niya na bumalik ulit sa training. Nagda-drive? Hindi pa ulit nag-drive. Hindi na pinapayagan, oo. Pahinga muna sa driving. Total, may drivers naman. At yan po ang mga balita ng Sabado. Ako po si Tia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.